natutulog na diwa ni Arabella ay biglang nagising. Kahit na sobrang sama ng kanyang pakiramdam nito, ay nagising ito bigla. Tumilapon ng napakaraming papel at halos matamaan ng lahat ng kasamahan nila na malapit sa kanila. Hindi naman makaupo si Arabella nang dahil sa tiyan niya. Masakit kasi yun at hindi niya kayang umupo. Kaya naman mabilis na nilapitan ng anghel si Minerva at agad sinuri dahil napaupo ito sa lapag ng dahil sa lakas ng pagkakabangga niya. Aayos ka lang ba? Hindi ko sinasadya. Dahil sa nangyari, hindi rin tuloy maiwasan ni Minerva ang mainis. Pakiramdam kasi nito ay talaga namang sinadya ni Arabella ang pagdali sa kanya. Tumayo bigla si Minerva at galit na galit ang aura nito. Sinadya mo yun? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit? Nagulat ang lahat ng dahil sa pagsigaw nito. Kaya naman tumayo ang ilan sa kanila para awatin sila. Pero hindi nito maawat si Minerva at nagpupimiglas talaga na saktan si Arabella. Sinadya mo yun! Bitawan niyo ako! Habang ang mukha ni Arabella ay gulat na gulat, hindi siya makagalaw at nangangata ang kanyang mga kamay. Bigla itong nakaramdam ng takot na hindi pa niya nararamdaman noon. Ang kanyang paningin ay umiikot at pinilit nitong lapitan si Minerva na ngayon ay nag-uumapaw sa galit. Kaso sa hindi inaasahan, nakawala si Minerva at agad na tinulak na malakas ang anghel ng demonyo at nawalan ito ng balanse. Ang kanyang puson ay tumama sa lamesa na isa nilang kasamahan, kaya naman nagulat ang mga ito at walang makagalaw sa kanila. Huwag mo sabihin kasalanan ko! Ginaya ko lang, ginawa mo! Singhal na sambit ni Minerva at nakaupo sa sahig si Arabella habang hawak nito ang kanyang tiyan. Pero mas lalong tumahimik ang buong kwarto. Umiyak ito ng sobrang lakas at panay ang iyak niya. Nagulantang sila at maging si Minerva, hindi nito inasahan na iyak ito at talagang panay ang kanyang luha. Kaya naman kumunot ang noon nito na baka nagbibiro lamang. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng luha at wala siyang ginawa kung hindi umiyak. Masakit! Mahina nitong sabi at lumapit ng ilang kasamahan nila at hinawakan ito sa kamay. Pero mas lalo silang nagulat nang may sumigaw sa likuran nila. Lady Ara! Sigaw ni Helena at taranta itong lumapit sa kaibigan na ngayon ay namimilipit sa sakit. Lady Ara, ano nangyari sa inyo? Umiyak na rin ito at naguguluhan ng mga kasamahan nila, lalo na si Minerva. Kumulat pa lalo ang noon nito at tumaas ang isang kilay. Hoy! Hindi ako may kasalanan yan. Kitang-kita ng mga katrabaho natin na tinulak niya ako, kaya tinulak ko rin siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Helena nang marinig nitong sinabi. Kaya naman ang dilim ang paningin nito at agad sinugot si Minerva. Para silang aso't pusa na nagsabunutan ng dalawa. Ang mga iba nilang kasama sa kwarto ay kinakabahan. Ang iba naman ay tuwang-tuwa na magkitang may kaguluhan. Pero kahit na ganun, ang ilan sa kanila hindi pa rin maiwasang mag-alala kay Arabella na hanggang ngayon ay nakaupo pa rin sa lapag at namimilipit sa sakit. Walang hiya ka? Sana makita mo si Satanas! Talagang kakalbuhin kitang hinayupak ka! Sigaw ni Helena at talagang gigil na gigil ito at wala siyang pakialam kung mapanood man sila na lahat. Kaso natigilan din naman ito nang marinig nilang isang boses ng kasama nila. May dugo! Biglang bumitaw si Helena at bumungad sa kanya si Arabella na puno ng dugo ang kanyang dilaw pants. Lumunok ito ng laway at maging ang iba ay hindi makagalaw. Parang napako sa kinatatayuan si Helena at tanging pag-iyak lamang ang ginagawa nito. Hindi niya alam ang gagawin at nang maisip nitong demonyo ay hindi na siya makahinga. Habang si Minerva naman ay hindi rin makapaniwala. Hindi ito makagalaw tulad ni Helena nang dahil sa takot niya. Hindi niya alam kung bakit ito may dugo sa kanyang pants. Tawagin niyo si Sir Frago! Ngayon na! Ito ang unang beses na sumigaw si Helena at tumakbo naman ang dalawang tao palabas ng department. Nangangatalang kamay ni Helena nang hawakan nito ang kamay ng kanyang kaibigan. Namimilipit ito sa sakit at hindi niya alam ang sasabihin sa demonyo. Hindi niya alam kung anong gagawin nito at kinakabahan na siya. Siguradong pagagalitan siya ng demonyo at baka pati siya ay madamay. Panay ang iyak ni Arabella at sobrang sakit na ng kanyang tiyan. Parang mamamatay siya sa sakit at nahihirapan na rin ang huminga. Ang tanging nasa isipan nito ay ang asawang si Grigor. Grigor! Tawag ni Arabella at ito'y nagbigay ng kaba sa mga nakarinig sa kanya. Lumunok naman ang laway si Minerva at hindi nito alam kung tama bang narinig niya.
Parang tinamaan ng kung anong pumukpok ang tuhod ni Minerva at wala itong ginawa kung hindi ang mga tug. Huwag kang mag-alala, papunta na si boss. Pagpapakalma ni Helena at wala na itong pakialam kung marinig man siya. Sigurado ngayon din ay malalaman nila na asawa ito ng kanilang boss at halos lahat sila ay malapit ng maihi sa takot. Ang kanilang mga kaluluwa ay parang hihiwalay na rin sa kanilang katawan. Sumagot ka! Ano sinasabi mo? Biglang sumigaw si Minerva at tinatake na naman ito ng kanyang kabaliwan. Nang marinig kasi nitong sinabi ni Arabella at Helena, kahit natakot siya ay may galit na namumuo sa kanya. Tumahimik ka! Mapupunta ka na sa impyerno! Sigaw ni Helena at sasabunutan sana ito ni Minerva nang tumakbo si Frago papalapit sa kanila. Lady Ara! Tawag nito at halo-halong problema ang naiisip nilang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit Lady Ara ang tinatawag nito sa kasamahan nila at si Minerva naman ay naguguluhan pa. Ngayon kasi hindi lamang si Helena ang tumawag ng ganito, kung hindi ang sekretarya ng kanilang boss. Hanggang sa isang aura na pamilyar ang kanilang nakita, ngunit kakaiba ito ngayon. Silang lahat ay nakahawak sa kanilang mga dibdib at hindi sila makahinga. Parang binabalot sila ng galit at hinanakit, habang ang kanilang mga mata ay nakatingin ng diretso sa isang taong nasa kanilang harapan at seryosong mukha. Tumabibigla si Helen at Frago habang ang kanilang kamay ay nanginginig sa takot. Ngayon kasi ay kakaiba ng aura nito at parang papatay siya ng tao. Ang tibok ng kanilang puso ay maaari nang marinig ng kanilang mga katabi. Sa sobrang lakas nito ay parang lalabas na't hindi na sila makahinga. Nang makita ni Gregor ang asawa, nandilim agad ang paningin nito. Wala itong makitang iba kung hindi kulay itim lamang at ang asawa niya ang nasa gitna. Kung saan ang kanyang pants ay napupuno ng dugo. Agad itong lumapit na sang ganon ay mabuhat niya ito at madala sa ospital. Boss, hindi ko naman sinasad. Hindi na ituloy ni Minerva ang kanyang sasabihin nang tumilapon ito. Halos mapaatras sila sa ginawa ng demonyo. At nanlaki ang kanilang mga mata nang may sambitin ito. Don't touch my wife! Sigaw ni Gregor at lumapit ito kay Minerva at bumulong. I'm going to kill you. Parang naging daga si Minerva at siya lamang ang nakarinig ng sinabi ng kanilang boss. Binuhat ni Gregor ang kanyang asawa at wala na siyang pakialam. Habang si Frago at Helena ay nakasunod lamang sa demonyo at ramdam niyang takot na bumabalot sa paligid. Habang ang kamay ni Gregor ay mahigpit na nakakapit sa katawan ng asawa, nang sa ganun ay maalalayan niya ito. Parang sinisilaban ng kung anong katawan nito at punong-puno ito ng galit. Gusto niyang sirain at basagin na lahat na nakikita niya, pero wala itong panahon. Ang importante ngayon sa kanya ay ang kanyang asawa. Habang si Frago at Helena ay nagmamadaling tumakbo sa kotse ng kanilang boss. Si Frago ang magmamaneho at nasa shotgun seat naman si Helena. Silang apat ay pinagtitinginan sa lobby, lalo ng boss nila at ang isang empleyado na may kakaibang uniforme sa kanilang lahat nang makita nila ito. Parang napako sila at sabay umiwas ng tingin. Nakaramdam sila ng takot at hindi maiwasang mapatungo. Walang sino man sa kanilang nagtatangkang magsalita o tumingin. Ang bawat isa rito ay may idea na kung sino ang dalagang ito at ano ito ng kanilang boss. Maaaring girlfriend o kaya asawa. Yun lamang nasa isip nila. Pero ang mukha nila ay may kasamang takot. Kitang-kita kasi ang dugo nito sa pants nang dahil sa dilaw na dilaw ang kanyang suot. Habang si Gregor ay kinakalma ang sarili. Talagang sabog na siya sa galit at agad itong sumakay sa kotse. Gregor! Tawag ni Arabella at panay ang iyak nito. Hindi alam ni Gregor ang gagawin at ito ang unang beses na manginig ang kanyang mga kamay. Nang makita pa lang nitong asawa, ang kamay niya hindi matigil sa pangangatal nang napansin din yun ni Frago. Hindi naman alam na nito na galit ang kanilang boss, lalo na ngayon pa lang din itong nakitang ganito ni Frago. Panay ang lunok ni Gregor at ayaw niya magsalita, kahit ang asawa niya ay panay ang tawag sa pangalan niya. Ang mata ni Gregor ay talaga namang nandidilim at parang bawat minuto ay may sisirain ito. Hindi matignan ni Gregor ang pants na suot ng asawa niya, mayroon kasi itong dugo. Kahit na siya'y palagi nakakita ng ganito, hindi niya inaasahan na matatakot siya sa dugo. Helena, tawag ni Gregor at kinilabutan naman si Helena nang marinig ng boses ng demonyo. Nakakatakot siya at ito ay napakalamig ng boses. Parang tumagos sa kanyang katawan at tumayo ang kanyang mga balahibo. Boss, tawag nito at hindi ito makatingin sa likod.
Pakiramdam ni Helena ay mahihimatay siya anytime at maaaring maging pabigat pa kay Frago. Kailangan ko si Simon at Connor ngayon din. Tanging pagtango lamang ang nagawa ni Helena at agad kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa. Muntik pa nga itong mahulog ng dahil sa taranta at sabay lunok ng laway. Tumingin kasi rito si Frago at maging ito'y pinagpapawisan ng malala. Panay kasi ang punas nito sa kanyang noo at parang ayaw nilang marinig ang boses ni Arabella. Parang sa tuwing maririnig nilang umiiyak ito, ay sila naman ay nabibingi. Parang kapag ito'y umiyak, senyas lang din na kailangan na nilang maganda. Maghanda na silang maparusahan ng demonyo. Ginawa ni Helena ang inutos ni Gregor. Habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig at maging ang cellphone na hawak nito ay ganoon din. Parang bawat type nito sa kanyang keyboard ay mali-mali. Habang si Gregor naman ay tahimik lamang at maging ito ay naririndi na sa iyak ng asawa. Ayaw niya itong marinig na umiiyak, kaya ang boses nito ay parang isang kanta na nakakabingi at talaga nakakapagbigay ng sakit ng ulo. Hindi na rin makapaghintay si Gregor na malaman niya ang resulta ng kanyang asawa. Sinisigurado niyang triple ang gagawin nitong pagpatay kay Minerva. Hindi ito papayag na hindi ito mamatay nang dahil sa ginawa niya kay Arabella. Kaya naman nang makababa na sila sa kotse, ang mga tao sa labi ay agad tumakbo. Bago pa lang ito makarating dito, ay alam na nilang gagawin. Boss Gregor, dito po tayo. Sabi ng Soraya, ang private doctor nila na dito nagtatrabaho. Isang private room ang pinasukan nila at ayaw pang bitawan ni Gregor ang asawa. Boss, kami na pong bahala. Sinisigurado po naman na iingatan namin siya. Utal na doktor ni Soraya at mukhang narinig naman ng kanilang boss. Habang si Frago at Helena ay nasa labas ng kwarto at tanging si Gregor lamang ang nasa loob. Hinayaan ito ni Soraya kahit na ito'y natatakot at hindi makapag-focus sa kanyang ginagawa. Para silang kinakain ng lupa habang ginagawa nila ang pagsusuri sa anghel nito. Bawat kilos nila ay binabantay na parang may gagawin silang mali at kung meron man, tila ngayon ay mawawala na sila sa mundong ibabaw. Kaso hindi sila nagpapadala sa takot dahil mas lalong magagalit ang demonyo kapag hindi nila nagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Malapit nang matapos ang resulta na inuutos ni Gregor sa dalawa. Si Simon kasi hindi na rin makapaghintay. Nais na itong malaman kung sinong nasa likod nito, kung bakit naaksidente si Arabella. Habang tahimik na naghihintay ang dalawa, biglang napatingin si Simon sa mukha ni Connor. Parang nakakita ito ng multo at gulat na gulat ang mukha. Nakatingin lamang ito ng diretso sa isang bagay at parang malalim ang iniisip. Bigla tuloy napakunot ng noo si Simon at hindi niya maisip kung bakit ganito ang mukha nito. Hindi niya alam kung may problema ba, kaya naman nagawang tapikin ni Simon si Connor. May problema ba? Tanong ni Simon at may pag-aalala ito. Pero hindi sumagot si Connor at binigay lamang ang cellphone niya. Nagtatakang kinuha ito ni Simon at tinignan ang screen. Pero nang mabasa niya ang text na galing kay Helena, halos mabitawan niya ito. Bumilis biglang tibok ng kanyang puso at ganun din ang nararamdaman ni Connor. Hindi sila makagalaw at nanginginig sa takot ang kanilang mga katawan. Pakiramdam tuloy ni Connor ay katapusan na nilang lahat at sabay pumasok pa sa isipan nito ang inuutos sa kanila ng demonyo na hanggang ngayon ay wala pa rin sa kanilang resulta. Meron 30 minutos pa ang natitira, kaya naman nagtingin na ng dalawa at napahawak sa sentido. Mabilis silang tumayo at tinungo ni Connor ang kotse sabay sakay rito. Kailangan nilang magmadali at walang sayanging oras para silang lalamunin ng lupa at mamaya rin ay makikita na nila ang demonyo. Boss Simon, kinakabahan po ako. Utal na aniya ni Connor. Sabay patakbo na mabilis sa kotse. Napakamot na lamang sa sentido at sa ulo si Simon. Maging siya kasi hindi alam ang gagawin. Lalong umurong ang kanya mga dila nang mabasa nito ang text na galing kay Helena. Wala siyang planong maniwala kaso hindi rin naman ito magsisinungaling. Kaya naman kinagat-kagat ni Simon ang mga kukus daliri na parang bata. Wala itong pakialam kung makita man siya ni Connor. Bastang alam niya ay nangangatog ng katawan niya sa takot at parang maghihimatay pa sa sobrang pag-iisip. Hanggang sa naisip nitong kapatid na si Argus. Kinuha agad ni Simon ang kanyang cellphone at agad nag-text sa numero nito. Naisip niyang karapatan din itong malaman at nang sa ganun ay makatulong din ito. Ngayon kasi hindi nila alam ang gagawin at ngayon pa lang ay nararamdaman na nila ang aura ni Gregor na hindi maganda. Kahit na medyo malayo pa sila, parang ang aura nito ay nandito lang sa tabi-tabi. Kinikilabutan si Simon at panayang himas sa kanyang braso.
Parang tumatagos ang lamig ng aircon ng kotse at nagbibigay pa ito ng takot sa kanyang katawan. Pero sa hindi inaasahan, biglang napamura si Simon. "Shit, what did I do? Buwisit ka, Simon!" Nagulat si Connor nang marinig itong boses ni Simon. Ngayon lang din kasi ito nagmura at natakot si Connor. Iniisip niya na lalong lumalaki ang problemang kanyang kinakaharap at parang hindi lamang si Gregor ang may problema, kung hindi si Simon din. "What should I do? Shit!" Mura ulit ni Simon at panayang hampas nito sa kanyang ulo. Parang nasisiraan ito ng bait at talaga namang sumasakit din ang ulo ni Connor. Hindi niya alam kung ano na nga bang nangyayari. Maging siya hindi na makapag-focus sa kanyang pagmamaneho at naguguluhan na rin. "Hindi ko kay Argus na send, kay Dad." Biglang tumigil ang sasakyan na sinasakyan nila ng mabilis na preno si Connor. Nanlaki ang mga mata nito sa isa pa niyang amo na si Simon. Hindi ito alam ang gagawin at maging siya'y napasapu sa kanyang ulo. Sumakit yun ng sobra at talaga namang gusto na rin itong mapamura. "Boss naman, ano naman ang gagawin natin?" Tanong ni Connor na may halong pagrereklamo. Parang nagrereklamo ito na kung bakit mali pang number na pinagsandan niya ng text. Halos mamatay na nga sila nang dahil sa text ni Gregor. Ngayon naman ay nadagdagang muli. Hindi na tuloy sila mapakali at sinimulang muli ni Connor ang pagpatakbo ng sasakyan. Lalo na't malapit na sila at nanginginig lalo ang kanyang katawan sa kaba at takot. "Parang mamamatay ata ako sa takot," sambit ni Simon at hinayaan niya na ito. Hindi na rin to nagawang i-text ang kapatid na si Argus. Wala na siyang plano. Loko na mamaya lang ay baka nasa hospital na rin ang mga ito nang dahil sa kapabayaan ni Simon. Napalunok ng laway ang dalawa nang tumigil ng sasakyan at agad bumaba. Kinakabahan man sila ay wala silang magagawa. Mabilis na naglakad ang dalawa at tumabi naman ng mga tao sa lobby. May halong pagtataka sa kanila. Pero nang makita nitong isang pamilyar na mukha ay agad silang tumungo at nagbigay galang. Lahat ng magkakapatid na anak ni Vera at ang kilalang kilala ng mga ito. Kaya naman, walang kahit na sino sa kanila nagsalita at may takot man sa kanilang dibdib ay agad ding nawala. Bigla rin kasi itong nawala sa kanilang paningin at meron din itong kasama, kung hindi si Connor. Sa kanilang paglalakad, si Simon ay napatigil na makita nito si Helena at Frago. Kinakabahan silang maigi at nakita nitong mata ni Helena na pulang-pula na parang galing sa pag-iyak. Habang si Frago naman ay nakatulala at nakatingin sa bintana na salamin. "Terdyang Master," bigla itong binati ni Frago nang makita nitong pangatlong kapatid ni Gregor. Mukhang may idea na rin ito kung bakit nandito ang dalawa. Pero hindi nila maiwasan ang kabahan. Tanging si Gregor lamang ang nasa loob at ito lang din ang makakaalam ng resulta. Para silang mga patay at naghihintay na lamang na ilibing. "Anong nangyari?" Tanong nito at nakatingin din ito ng diretso sa binatang babasagin. Kita nila sa labas ang kortina na nakaharang at ang doktor at nurse na pabalik-balik at may parang kinukuha. "Hindi namin alam. Bastang alam namin ay parang si Minerva Cruz ang may gawa nito." Saad ni Frago at tumango naman si Helena at hindi rin ito makapagsalita nang dahil sa kaba na nararamdaman. Kasunod noon ang pagkataranta nila nang dahil sa biglang bumukas ang pinto at lumabas si Soraya. Ang mukha nito'y pawis na pawis kahit na may alalay naman ito sa loob. Tumungo ito sa lahat sa senyas ng paggalang. Nangangatal din ng mga kamay nito at talaga namang kinakabahan. Hindi na lamang nagsalita si Simon na makita niya ito. Alam na rin naman niya ang dahilan. Kaya naman huminga sila ng malalim at kinakabahan. Tumayo na si Gregor at seryosong-seryosong mukha nito. Parang handa na itong pumatay ng tao. Lumabas ito sa kwarto kung saan nakahiga ang asawa niya at may oxygen si Arabella. Tulog na tulog ito na parang si Sleeping Beauty. "Simon," tawag ni Gregor at naging alerto naman ito na marinig niya ang pangalan. Lumunok ng laway si Simon at lumapit sa kapatid. Walang sino man sa kanilang nagsasalita at nakalagay ang kamay nito sa likuran at iniiwasan ng pangangatal. "Brother," tawag ni Simon at nakatingin ito ng diretso sa kapatid. Habang naghihintay sila ng salita nito, hindi nila maiwasang mapatingin sa bintanang salamin. Naisip nila kung kamusta ng anghel nito at hindi man lang nila nalaman ang kalagayan nito. "I want you to kidnap Minerva Cruz. Ngayon mismo." Tumayo ang balahibo nila at lalo na si Helena. Ang tuhod niya ay biglang nangatog at napahawak ito agad kay Frago. Hindi niya alam ang gagawin at napansin ito ni Frago at agad nagpasimple at lumapit kay Helena. Kahit sino'y natakot kahit sanay na sila. Si Connor na tahimik sa gilid ay kinakabahan din. Hindi rin ito makakakilos at ayaw magsalita. Pilit niyang pinatatatag ang sarili
Lalo na't isa na siya sa mga tauhan ni Gregor at natural lamang na makakita siya ng mga ganito. Habang si Frago naman yung nakaalalay kay Helena, ramdam nitong takot ng dalaga nang dahil sa nalalamig ang mga kamay nito at kanina pa rin ito umiiyak dahil sa takot. I will, brother. Tatalikod na sana si Simon kaso natigilan ito. Mas lalong lumaki ang problema nila nang makita nilang ilang nakakatakot na aura. Papalapit na ito sa kanila tagad parang hindi naman ito napansin ang mga tao sa paligid. Basta lumapit ito kay Gregor at sa hindi nila inaasahan, ang kanilang mga matay ng laki bigla. You lied, Gregor! Sambit ni Vera at ito rin ang unang beses na sampalin niyang anak at sa harapan mismo ng mga taong importante sa kanila at lalo na kay Argus at Simon. Nalaki ang mga mata nito at napalunok sila ng laway. Hindi nila inaasahan ang ganitong pangyayari at walang sinuman sa kanila nagtatangkang sumagot. Maging ang magkapatid ay hindi nakagalaw sa kanilang kinaupuan. Ayaw nilang kontrahin ang ina, lalo na't galit na galit ito. Napansin din nila na hindi nagsasalita si Gregor at nakatayo lang ito na parang wala lang sa kanyang sampal ng ina. Pakasalan at magkaroon ng anak na hindi sinasabi sa amin na isang malaking disappointment sa pamilya. Mariing aniya ni Vera at nagulat sila nang magsalita bigla si Simon. Kasal na kayo, brother? Hindi makapaniwalang wika nito at hindi nagsasalita si Gregor. Kaya naman napatingin ito agad kay Argus at hindi maiwasang mainis. Hindi man lang ito sinabi sa kanya at mukhang alam ng isa nilang kapatid. Hindi na lamang nagsalita si Simon at tumango na lamang siya. Ayaw niyang magpahalata na siya ang naiinis at nagseselos. Pero sa ngayon ay pinalipas niya ito. Lalo na't kailangan na kailangan sila ng kapatid. How is she? Sabat ni Damon na ngayon ay nakatingin kay Arabella. Ayaw nilang pumasok sa loob. Lalo na't mahimbing itong natutulog. The baby is fine. Simpleng sagot ni Gregor. At halata sa boses nito ang pagkadismaya sa sarili na tila ba kung pasampal na tanggap niya sa ina. How about Ara? Dugtong ni Damon at tumingin ito sa anak na may masamang tingin. Kailangan niya magpahinga na bigla ang katawan niya kanina. Sabay nagulat sila nang hawakan ni Damon si Gregor sa kwelyo. Lahat ng saksi rito ay takot na takot at hindi pa nila nakikitang ganito ang ama nila. Bukod kay Argus at Simon. Then, are you telling me that she's not okay? Hindi nagsalita si Gregor. Dahil talagang hindi naman okay si Arabella. Halos mapahiyaw ang lahat ng sapukin ito ni Damon ng 4 na beses dahilan na dumugo ang labi nito. Dad, tama na yan! Sigaw ni Argus at umawat na rin si Simon. Ayaw nilang makitang ganito ang kapatid, lalo na't ito ang hinahangaan nila. Hindi nila gustong nasasaktan ito at walang sino man sa kanila ang ginustong pangyayaring nangyari kay Arabella. Who did this? Tanong ni Vera at wala itong pakialam kung sinapok man ng asawa niya ang anak na si Gregor. Masama ang loob nito at nakatingin din sa binata kung saan nandoon. Masama ang loob nito at nakatingin din sa bintana kung saan nandoon si Arabella. Minerva Cruz? Sabat ni Helena at biglang tumawa ng mahina si Vera at tumingin kay Gregor. Then what are you waiting for? Kiss her? Nang marinig ito ni Gregor ay bigla itong naglakad palayo sa kanila. Pero tumigil ito na tingnan ng kwarto ng asawa. We're here. Sambit ni Damon at hindi na naghintay si Gregor kung hindi naglakad dito palabas ng ospital at umiwas ang mga ito dahil talagang kilala na nila ang pamilya ni Vera at Damon. Sila ay kinakabahan at nangangatog ang mga tuhod sa takot na masasaksihan nila ang pagdating ng pamilya at maging ang eksenang nangyari sa tapat ng kwarto ni Arabella. Lumabas na magkakapatid at kasama nito si Connor at Frago. Silang 4 ay nakahanda na sa mga pwedeng mangyari at maging ang paghahanda nila sa mga utos na sasabihin ni Gregor. Kinakabahan man silang lahat ay wala silang magagawa. Kailangan nilang harapin ang takot na nararamdaman at hintayin ang sasabihin ng demonyo. Hanggang sa napatigil sila nang tumigil si Gregor. Halos mapalunok sila at nakatingin lang din ng diretso sa mga mata nito at hindi sila kumukurap. Dahil kapag nangyari yun, baka makita na nila ang demonyo. Anong mangyayari kay Arabella ngayon dinugo ito? Ano ang gagawin ni Gregor? Sana lamang si Minerva ang may kagagawan ng nangyari kay Arabella. Matanggap kaya ni Minerva ang karampatang parusa sa mga nagawa niya kay Arabella? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.